Kumusta mga paps? Welcome back to my channel, Battery PH. Ngayong araw mga paps, i-check ko lang yung battery ng customer ko. May bumili kasi sa akin ng battery, tapos ito yung lumang battery niya, sinwap na niya sa akin. I-check ko mga paps yung battery, baka kasi buo pa. Ang nangyari kasi mga paps, bumili na siya ng bago, di na niya pina-check itong lumang battery niya. Ang brand nito, PowerGo, tapos ang size niya 3SM. Maintenance spray to mga paps, hindi na siya tinutubigan o yung binabantuan ng tubig. Napansin ko dito sa battery, nakalagay sa kanya 95D31. Explain ko sa inyo mamaya kung ano ibig sabihin nun mga paps. Tapos meron din siyang battery indicator dito. Ayan mga paps, kung mapapansin nyo, nakakulay green pa siya. Kung mababasa nyo mga paps, nakalagay dito sa battery, kapag ka nakakulay green yung indicator, good o okay pa yung battery. Kadalasan naman mga paps, yung battery indicator na yan, hindi naman po siya nag-accurate, kaya kailangan pa rin ipacheck nyo sa mga battery center o kaya panoorin nyo po yung video na to para makita nyo po kung paano mag-check ng battery. Okay, umpisa na natin mga paps. Kunin ko lang yung battery tester ko dito na ginagamit. Okay, eto mga paps, ito nga pala yung battery analyzer na ginagamit ko. Ayan, ilalagay ko na lang yung link sa description box para kung gusto mong mag-order, click mo lang yung link na yun para po makapag-order ka. Doon po ako bumili. Ayan, kung mapapansin yung mga paps, yung voltage niya o yung karga niya, may karga pa naman yung battery na to. Ngayon, check natin gamit ng battery analyzer kung ilan na lang yung CCA ng battery. Pupunta lang po kayo dito sa GIS. Kapag hindi nyo mahanap, scroll nyo lang na ganyan, pindutin nyo lang up and down. Ayan, tapos mahanap nyo na GIS. Nasa number 3 siya, okay nyo lang. Tapos dito, iseset nyo po kung ano po yung spec ng battery. Diba kanina 95, ilalagay lang natin sa 95D31. Ayan, para po mag-accurate yung kanyang pag-check ng battery. Ayan, 95D31. Pagka okay na, syempre press lang natin yung okay. Ayan, testing. Ayan na po mga paps. Ayan, lumabas sa kanyang result, replace na po. Yung kanyang CCA mababa na, kaya po yung battery hindi na po makapag-start, o kapag ini-start po yung starter ng sasakyan, nahirapan na pong paikutin kasi mababa na yung CCA ng battery. May sticker ito sa ibabaw mga paps. Kapag wala ng warranty yung battery nyo, pwede nyo naman buksan, tapos tanggalin nyo po yung takip gamit lang po kayo ng flat screw. Ako kasi mga paps, bukod sa battery analyzer na ginagamit ko, gumagamit din ako ng hydrometer tester para masukat yung specific gravity ng baterya o yung bawat butas nyan. May tubig po kasi yan sa loob. Yung tubig po ng battery sa loob nyan, acid yun mga paps, electrolyte o battery solution kung tawagin, puro. Ngayon bubuksan ko mga paps yung takip nyan para mahigop ko yung tubig. Gagamitin ko yung hydrometer tester. Masusukat kasi dun yung specific gravity o yung karga ng battery gamit yung hydrometer tester na yon. Ang bawat butas nyan mga paps, may charge siya na 2.1 dapat. 6 yung butas nyan, kaya 2.1 times 6 equals 12.6. Kailangan magiging 12.6 yung karga ng battery. Kaya kung minsan mga paps, mapapansin nyo ang charge talaga ng battery 12.7, 12.8 o 12.6. 12.6 ang minimum na charge ng battery mga paps, itong mga 12 volts na battery na ginagamit sa sasakyan. Pero para sa akin mga paps, disclaimer lang, ang pinaka-importante yung kanyang CCA. Kapag ka po mataas yung CCA ng battery, mas malakas yung starting power niya. Pansinin nyo to mga paps, nasa 12.6 pa naman o 12.5 yung karga niya, pero mahina na yung CCA, hindi na makapag-crank o hindi na makapagpa-start. Ayan, may tubig pa naman yung battery, okay pa naman. Higupin natin mga paps gamit yung hydrometer tester. Ito yung hydrometer tester mga paps. Kung di nyo alam ito, search nyo na lang mga paps sa Google. Ngayon mga paps, nung hinigup ko yung tubig na to, napansin ko kagad medyo maitim na yung tubig o madumi. Ang edad nga pala ng battery na to, nasa 2 years na rin po mahigit. Based lang sa experience ko, kapag yung battery maitim na po yung tubig na ganyan, talagang sira na yung battery. Sinasabi ng iba, pwede daw bang itapon yung tubig na yan tapos papalitan ng bagong tubig. Tinry ko na yun mga paps, hindi rin gumana o hindi na rin po talaga na-revive yung battery. Kung mapapansin yung mga paps, may kulay yung nasa loob ng hydrometer tester. Ayan, tumatapat sa green. Kapag malinis mga paps yung tubig tapos natapat lang sa red,
lahat ng butas na yan pare-parehas natapat sa red, ibig sabihin nun lobat lang po yung battery. Kailangan lang siyang i-charge ng mabuti. Usually kapag ka lobat na lobat, mga 5 oras sana para ma-full charge. 5 oras i-charge. Ako nga inaabot pa ng 8 oras para lang siguradong bumalik sa dati yung karga ng battery. Pero kung kailangan nyo naman ng gamitin yung sasakyan nyo, pwede nyo namang i-charge lang ng mga 1 oras at kalahati. Tapos pag umandar na po yun, mag-charge na yun sa alternator. Depende sa layo ng ibibiyahe nyo. Kailangan kasi mga paps maibiyahe nyo ng medyo matagal para makargahan ng alternator yung battery. At kung sakali naman mga paps, isang butas lang yung natapatan ng kulay red tapos yung iba nasa white, maaaring sira na po yung isang butas nun yung natapatan ng red, di na po siya nagcha-charge. Ito namang nasa video yung battery ni sir na chinecheck ko na to na maitim na nga po yung tubig. Sira na talaga to mga paps, based lang sa experience ko kapag maitim na yung tubig, sira na po talaga yan. Dati kasi umaasa ako na nasa white pa yung kumbaga natapat pa yung hydrometer nito sa white. Ibig sabihin nun buo pa. Hindi pala ganun mga paps. Pag maitim na po pala yung tubig, sira na rin talaga yung battery. Kaya kahit palitan natin ng bagong battery solution, kung maitim na nga, nasira na kasi yung mga plate niya sa loob, yung mga separator ng battery, hindi na rin po siya lalakas. Kaya yun, talagang tama lang ang desisyon ni sir na nagpalit na siya ng bagong battery. Ang sasakyan nga pala ni sir, pick up. Kaya lang hindi na niya nabanggit sa akin kung anong klaseng pick up. Pero usually naman kapag ka pick up, mga SUV, diesel engine siya mga paps. Dagdag ko lang din mga paps, kapag diesel engine kasi yung sasakyan nyo, kailangan po dyan malakas yung battery o mataas ang CCA ng battery para yun nga po malakas yung starting power. Piliin yung mga paps na battery yung mabigat. Itong battery na to mga paps, nakita ko naman o nabuhat ko naman siya, yan, mabigat naman siya. Okay din naman to, kaya lang wala kasi akong brand nito. Kaya ang binili sa akin ni sir, itong Megaforce, pakita ko sa inyo. Ayan mga paps, recommended ko naman ito Megaforce. Mataas ang kanyang CCA tsaka mabigat talaga siya. Ibig sabihin hindi puro plastic yung nasa loob nito, talagang marami siyang plates. Yung 95D31, yung 95 mga paps, yung nagre-represent yun ng plates sa loob, yung dami ng plates niya sa loob. Disclaimer lang, parang yun kasi yung nabasa ko sa Google. Ayan. Meron pa nga mga paps 105D31. Kung mapapansin nyo, pag binuhat nyo, mas mabigat yung 105. Kaya nasabi ko na yun yung plates. Ito 2306. Ibig sabihin yan mga paps, 2023 June ginawa itong battery. Ayan, yung Megaforce mga paps, makikita nyo ngayon kung kailan siya ginawa o yung production date niya, nakalagay na dito sa battery. Pakita ko sa inyo mga paps yung CCA nitong Megaforce na battery. Ang size nga pala nito 3SM. Iseset ko lang din siya sa JIS. Ayan, tapos 95D31 para accurate yung kanyang pag-check. Okay, testing mga paps. Mataas kasi CCA na ito mga paps, halos kapantayan na niya yung mga branded. Ayan, good battery, tapos 795 ang kanyang CCA. Mataas yan mga paps kasi yung ibang 3SM nasa 600 lang po ang CCA. Tingnan nyo naman, napakabigat. Ayan o, kunwari mga paps hindi ko mabuhat. Hehe. Alright mga paps, hanggang dito na lang po ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood. Paki-like na lang po ang video tapos mag-subscribe ka na. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye.